Yung pag-aalaga ng kambing ay para ka rin na ring nag-alaga ng mga baka. Sa baka, mas malaking pastulan nga lang ang kailangan. Mas mabilis padamihin yung mga kambing. Kaya nakagawa tayo ng kulungan nila. Kailangan silang proteksyonan sa mga predator. Kaya gagawa tayo ng fences. Ang maganda sa ginagamit natin ay kapag hinigpitan na natin, hindi na siya luluwag. Number 1 kalaban ng mga kambing ay yung mga ligaw na aso. Kapag safety yung mga kambing natin at hindi sila nababawasan dahil naiwasan manakaw at naiwasan kainin ng aso, sisimula na silang dadami. Proteksyon ng mga alaga natin ang una nating priority. Sa agriculture, hindi maiiwasan na gumastos. Basic need na mga hayop yung magandang kulungan. Malaking tulong po yung mga fences na ito para hindi makawala yung hayop natin na alagang kambing. Kasi oras na makawala sila, magiging perwisyo sila sa ibang mga nagtatanim ng gulay at prutas. Habang dumadami na yung maliliit na kambing natin, nagpapadami din yung manok na alaga ng tatay ko. Mayroon siyang secret hideout na hindi nyo nalalaman kung saan siya ng itlog. May manok na nangitlog sa gilid ng gate. Ala, ang gandang taguan niya na. At nung mapisa ang sisigla nila, lagi po kami naghahanap ng pagkain ng mga kambing. Sari-saring dahon at legumes yung gustong-gusto ng mga kambing namin. Isama mo pa yung dahon ng buko, talagang gustong-gusto nila yung mga yan. Kapag tapos nilang kainin kasi yung mga dahon na legumes, susunod nilang kakainin yung dahon ng buko. Ang kagandahan sa mga kambing ay hindi sila masyadong mapili sa pagkain. Kinukuha po namin yung mga pagkain ng kambing sa paligid. Ang maganda sa pagkain po ng mga kambing ay mabilis mag-replenish. Pagkakuha mo pa lang, sa susunod na mga linggo, meron na uli. Linggong ito, meron tayong sorpresa. May nanganak na kambing. Meron na naman tayong bagong kambing. Pinapakilala ko po sa inyo yung bagong anak na kambing. Kusang lumalapit yung kambing. Pero sana ganyan ka din pagtanda mo, ha? Kung papansinin, makikitang nag-explore na siya sa buhay. Pinagmamasdan yung ginagawa ng ibang matatandang kambing. Pinagmamasdan niya yung ginagawa ni tatay na pagkakabit ng mga pagkain. At sumasabay na din sa pagtikim-tikim ng mga pagkain na inihahanda para sa kanila. Mabilis lang ubusin ng mga kambing yung dahon ng buko. Sanay sila kumain yan, umaga't hapon. Mahilig yung mga kambing sa iba't ibang uri ng pagkain. Pandagdag yan sa mga kinakain nila. Dahil sa marami kaming tinanim na buko, maraming dahon ng buko ang nakakalat lang. Dahil tinatali yung pagkain ng kambing, hindi sila nagkakabulati kasi hindi sila direktang kumakain sa lupa. Pero maraming waste ang matitira. Isang tungkulin at isang obligasyon ng isang cowboy ang paglilinis ng kanyang pastulan at kulungan ng kanyang mga hayop. Kapag na-maintain natin yung kalinisan sa ating backyard industry, siguradong hindi magkakasakit yung mga alaga nating hayop.
Ngayon, masasaksihan nyo din yung pagpuputol ng sungay ng isang kambing. Ayan kasi ginagamit mo yung sungay mo para manuwag ng ibang kambing. Baka sinuwag tayo, no? Layo lang to eh. Magandang loob kami na kupkupin tong kambing na to kasi nagtraining sa sundalo yung may-ari nito. Dahil nakiusap siya at wala siyang kakayanan na mag-alaga ng kambing habang nasa training, kami ang magbibigay ng pag-aangalaga sa kambing na to. Dapat po pagka tinanggalan nyo ng sungay yung kambing ninyo, dapat mabilis lang din tanggalin yung mga tali. Kasi iiwasan nating ma-stress yung mga kambing na ating alaga. Agad-agad kong pinulot yung sungay ng kambing at tinignan maigi. Sadyang matalas din talaga yung sungay ng kambing. Tama lang natanggalin ito kapag nanunuwag na siya ng ibang kambing. Ubus na yung pagkain. Ito naman ang nilantakan yung dahon. Ituro mo nga yung idodonate natin tayo sa sa simba. Idodonate pang birthday. Ito. Hindi birthday. Kay Lord. Kay Lord. First fruit. Unang anak yan eh. Pasintabi po sa iba kasi regarding po sa pit naman namin to. Ito pong kambing na to ay idodonate sa church bilang first fruit. Naniniwala kasi kami na para pagpalain ka, dapat magbigay ka din kay Lord. Napagpasyahan po namin na pagsalusaluhan tong kambing. Kasi hindi naman kami umiinom ng alak, kaya sa pagkain na lang po namin idodonate tong kambing na to. Sino bang hindi magiging grateful kapag nakita mo yung mga alaga mo ay malulusog at hindi nagkakasakit? Hindi na namin siya tinanggalan ng sungay kasi kakatayin din naman siya. Naging fruitful po yung taon na ito para sa amin. Bagamat naging matagumpay kami sa baka, matagumpay din po yung resulta ng pagkakambing namin. Buti, ginarab namin yung mga opportunity sa mga kambing na binenta sa amin. Kaya napag-isip-isip namin na kapag may opportunity, huwag kagad natin hihindian. Hindi porkit hindi pa natin alam, aayaw na kagad tayo. Tatandaan natin, katulong natin ang mga ibang tao sa paligid at tutulungan tayo sa mga sistema na hindi pa natin nalalaman. Kumukuha kami ng mga dahon ng buko. Isinasakay lang po namin ito sa aming sasakyan. Malaking tulong ang dahon ng coconut sa pagkain ng mga kambing namin. Nagsisilbing merienda ng mga kambing namin to. Kaya napapataba din namin yung mga kambing namin. Hindi pwedeng dahon lang ng buko. Kailangan pa rin kunan sila ng mga legumes o iba't ibang klase ng dahon. Kailangan busog sila at marami ang serving na binibigay natin sa mga alaga natin. Sa oras na makita nila yung iba't ibang klase ng dahon, mas uunahin nila itong kainin kaysa sa dahon ng buko. Dahil alam na natin yung behavior ng mga kambing, lilinisan muna natin yung pwesto nila. Pinapakita namin sa inyo na may gate yung mga kambingan namin. Hindi makakalapit yung mga predator tulad ng aso kapag may gate tsaka may bakod yung mga alaga nating kambing. Isang requirements at isang paraan para mapadami yung mga alaga nating kambing ay magkaroon tayo ng safety measure or pag-iingat sa mga alaga natin. Tatandaan natin na yung lugar ng pag-aalagaan natin ng kambing ay minsan ay masukal. Minsan umuwi tayo at naiiwan yung mga kambing na walang nagbabantay.